Mas dakila ang awa ng Diyos kaysa sa ating mga kasalanan. Madalas tayong nabubuhay sa takot sa paghatol mula sa iba o mula sa ating sarili, ngunit si Jesus ay lumalapit sa atin na may malasakit at habag. Hindi niya kinukonsinti ang kasalanan, pero binibigyan niya tayo ng pagkakataon para sa bagong simula. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalunya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalunya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo?" Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya't tumayo si Jesus at nagsalita. "Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay compassion. Mga kapatid, sabi nga, kapag daw tayo ay abala sa paghusga sa ating kapwa, if we are busy judging other people, wala na tayong panahon para magmahal. We don't have time anymore to love. Kaya napakahalaga na alisin natin yung ugaling mapanghusga. Alisin natin yung ugaling mapaghanap ng mali sa ibang tao. Hindi po yan makakristiyano. Dito sa ating gospel, narinig po natin ang isang napakagandang kwento na kung saan isang babae na nahuli sa akto ng pakikiapid ang dinala sa harap ni Jesus para subukin ko ano ang magiging hatol ng Panginoon. Kasi ayon sa batas ni Moises, yung mga ganong klaseng babae dapat binabato hanggang sa mamatay. Yun ang kaparusahan. Napakaganda ng ginawa ng ating Panginoon. Sumulat siya sa lupa at ito yung puzzle dito. Ito yung palaisipan dito. Ano kaya yung sinulat ng Panginoon sa lupa? Wala naman kasing binanggit sa Ebanghelyo ni San Juan kung ano yun. Basta sumulat siya sa lupa. At sinabi ng Panginoon sa mga nag-aakusa sa babaeng yun, "Ang sino mang walang kasalanan sa inyo, ang unang bumato sa kanya." Aba, isa-isang nag-alisan. Ano kaya ang sinulat ng Panginoon? Sabi ng ilang mga Bible experts, mga scholars, ang sinulat ng Panginoon sa lupa ay mga kasalanan. At kasalanan mismo ng mga taong nag-aako sa imagine. Ang Panginoong Jesus ay Panginoon. He can read minds. He knows what is in the heart of every man and woman. Alam niya yung kasalanan ng mga tao. Kaya sinulat niya ito. Siguro nga, kung bibigyan pa natin ng drama yung kwento, siguro habang sinusulat ng Panginoon yung isang kasalanan, titingin siya dun sa specific na tao na gumagawa ng kasalanan na yon.
At isa-isa niya sinulat yung kasalanan ng mga taong ito. Kaya nung mabasa ng mga tao yung nakasulat sa lupa at sinabi ng Panginoon, ang sino man sa inyo, no, na walang kasalanan, ang unang bumato. Siguro naintindihan ng mga nag-aakusa na alam ni Jesus yung kasalanan nila. Aba, isang malaking kahihiyan naman. No? Kung sila unang babat na alam nila sa sarili nila na yung kasalanang isinulat ng Panginoon ay patungkol sa kanila. Mga kapatid, ano ang sabi ng Panginoon sa babae? Nasaan na sila? Hindi rin kita hahatulan. Humayo ka at huwag nang magkasalang muli. Hindi kinukonsinti ng Panginoon yung pagkakasala natin. Yung mga pagkakasala natin, oo, dapat pagsumikapan natin na baguhin yung buhay. Pero hindi tayo kinukondinan ni Jesus. Tulad ng sinabi rito ng Panginoon, hindi rin kita hahatulan. Pero humayo ka at magsikap kang huwag nang magkasalang muli. Makikita natin dito mga kapatid na yung awa ng Diyos, yung habag ng Diyos, ay higit na makapangyarihan, higit na mabigat kaysa sa ating pagkakasala. Kasi kapag nagkakasala tayo, sino ba ang sinisira natin? Yung sarili natin. Sinisira ba natin ang Diyos? Sinasaktan ba natin ang Diyos? Winawasak ba natin ang Diyos kapag tayo nagkakasala? Hindi. Hindi. Ang Diyos ay Diyos. Lumayo man tayo sa Kanya, magkasala man tayo, sirain man natin yung ating sarili, mababawasan ba yung pagka-Diyos niya? Hindi naman eh. Sinisira ng kasalanan yung ating sarili. At yon ang hindi kalooban ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. At sa taong nagmamahal, ayaw niyang mapahamak ang kanyang minamahal. Ayaw niyang mapariwara ang kanyang minamahal. Nasasaktan siya kapag ang kanyang minamahal ay sinisira ang kanyang sarili. Kaya nga, yun ang tugon ng Diyos. Yung habag, yung awa. Pero yung habag na may gagawin, hindi lang pinapanood tayo ng Diyos, sige, gusto mo yan, bahala ka sa buhay mo, sirain mo ang sarili mo hanggat gusto mo. Hindi. Dahil ang Diyos ay habag, ang Diyos ay nagmamalasakit, ipinadala niya si Jesus. Ito yung pag-ibig na may ginagawa, is love in action. This is compassion. Na hindi ka makukontento na naaawa ka lang na wala ka namang ginagawa. Ang Diyos, hindi niya maatim na hayaan lang tayo na mawasak at masira. Bakit? Dahil mahal niya tayo. At yung pagmamahal na yon ay humantong sa pagsusugo ng anak, at yan ay si Jesus, at ibigay ang kanyang buhay para tubusin tayo, para baguhin ang kwento ng kasaysayan ng tao, para ipaunawa sa ating lahat na tayong lahat mahal ng Diyos, tayong lahat ay kinahahabagan ng Diyos, tayong lahat ay pagmamay-ari ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, itong kwento ng babaeng ito na nakaranas ng wagas at dakilang pag-ibig ni Jesus ay karanasan din ng bawat isa sa atin na nagkasala, subalit patuloy na minamahal ng Diyos sa kabila ng lahat. At sana itong pag-ibig na ito, itong habag na ito, ang magbigay sa atin ng inspirasyon na magsumikap na magbago ng buhay. Sana po, alisin natin yung ugaling mapanghusga. Alisin natin yung ugaling mapagkundina. Sapagkat lahat tayo walang karapatang humusga, kundi ang karapatan natin ay magpatawad, magmahal, at magbigay ng pagkakataon sa ating kapwa na makapagsimulang muli at makapagbagong buhay. Kaya walang judgmental, tanging habag at malasakit lamang ang ipakita natin sa ating kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulad ng iyong anak na si Jesus, naway matuto kaming magpatawad, umunawa, magmalasakit sa aming kapwa, lalo na sa mga nagkakasala sa amin. Tulad ni Jesus, na binibigyan kami ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.